Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 117. Lumang Tipan, Joshua 11, Joshua 12. Nang narinig ito ni Jaban, hari ng Hazor, nagpadala siya ng isang mensahe kay Jobab, hari ng Maden, sa hari ng Shimron, at sa hari ng Aksap. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga hari na nasa hilagang maburol na bansa, sa ilog Jordan lambak sa katimugan ng Sineret, sa mga kapatagan, at sa maburol ng bansa ng Dor sa kanluran. Nagpadala rin siya ng isang mensahe sa mga Kananeo sa silangan at kanluran, ang mga anak ni Het, ang mga Perezeo, ang mga Jebuso sa maburol na bansa, at ang mga Havites sa bundok Hermon sa lupain ng Mispa. Lahat ng kanilang hukbo ay dumating kasama nila, isang malaking bilang ng mga sundalo, sa bilang na gaya ng mga buhangin sa dalampasigan. Mayroon silang napakalaking bilang ng mga kabayo at mga karwahe. Nagkita ang lahat ng mga haring ito sa itinakdang oras, at nagkampo sila sa mga tubig ng Merom para makipaglaban sa Israel. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanilang harapan, dahil bukas sa oras na ito ibibigay ko silang lahat sa Israel bilang patay na kalalakihan. Pipiliin mo ang kanilang mga kabayo, at susunugin mo ang kanilang mga karwahe. Dumating si Josue at lahat ng mga lalaking mandirigma. Dumating silang bigla sa mga tubig ng Merem, at nilusob ang mga kaaway. Ibinigay ni Yahweh ang kaaway sa kamay ng Israel, at sinaksak nila sila ng espada at hinabol sila sa Siden, Misrepot-Maim, at sa lambak ng Mispa sa silangan. Sinalakay nila sila gamit ang espada hanggang walang nakaligtas sa kanila ang natira. Ginawa ni Josue sa kanila gaya ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang mga karwahe. Bumalik si Josue sa oras na iyon at binihag ang Hazor. Sinaksak niya ang hari gamit ang espada. Naging pinuno ang Hazor ng lahat ng mga kahariang ito. Sinalakay nila gamit ang espada ang lahat ng buhay na nilalang ang naroroon, at hiniwalay niya sila para wasakin, kaya walang buhay na nilalang ang natirang buhay. Pagkatapos sinunog niya ang Hazor. Banihag ni Josue lahat ng mga lungsod ng mga haring ito. Banihag din niya ang lahat ng kanilang mga hari at nilusob sila gamit ang espada, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ni Yahweh. Hindi sinunog ng Israel ang mga lungsod na ginawa sa mga tambak, maliban sa Hazor. Si Josue lamang ang nagsunog nito. Kinuha ng hukbo ng Israel ang lahat ng ninakaw mula sa mga lungsod na ito kasama ng mga alagang hayop para sa kanilang mga sarili. Pinatay nila ang bawat tao gamit ang espada hanggang ang lahat ay namatay. Wala silang itinirang buhay na nilalang. Gaya ng inutos ni Yahweh sa niyang lingkod na si Moises, sa parehong paraan, inutos ni Moises kay Josue. At kaya walang iniwan si Josue na hindi tapos sa anumang bagay sa lahat ng inutos na iyon ni Yahweh kay Moises na gawin. Kinuha ni Josue ang lahat ng lupaing iyon, ang maburol na bansa, lahat ng Negev, lahat ng lupain ng Goshen, ang mga mababang burol, ang lambak ilog Jordan, ang maburol na bansa ng Israel, at ang mga mababang lupain. Mula sa bundok Halak na malapit sa Edem, at papuntang Hilaga gaya sa layo ng Balgad sa lambak malapit sa Lebanon sa ibaba ng bundok Hermon, banihag niya lahat ng kanilang mga hari at pinatay sila. Nakipaglaban si Josue ng isang mahabang panahon sa lahat ng mga hari. Walang isang lungsod ang gumawa ng kapayapaan sa mga hukbo ng Israel maliban sa mga Havita na naninirahan sa Gabaon. Banihag ng Israel lahat ng natitirang mga lungsod sa digmaan. Dahil si Yahweh ang nagpatigas sa kanilang mga puso para sila ay pumunta at makipaglaban sa Israel, kaya ganap niyang winasak sila, at hindi nagpapakita ng awa sa kanila, gaya sa itinuro niya kay Moises. Pagkatapos dumating si Josue sa panahong iyon at winasak niya ang Anakem. Ginawa niya ito sa maburol na bansa, sa Hebron, Debir, Anab, at sa lahat ng maburol na bansa ng Juda, at sa lahat ng maburol na bansa ng Israel. Ganap na winasakal ni Josue sila at kanilang mga lungsod. Wala sa mga Anakem ang natira sa lupain ng Israel maliban sa Gaza, Gat, at Asdod. Kaya binihag ni Josue ang buong lupain, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Moises.
Ibinigay ni Josue ito bilang isang pamana ng Israel, itinalaga sa bawat lipi nila. Pagkatapos nagkaroon ng pahinga ang lupain mula sa mga digmaan. Ngayon ito ang mga hari ng lupain na siyang lumupig ng kalalakihan ng Israel. Inangkin ng mga Israelita ang lupa sa silangang bahagi ng Jordan kung saan sumisikat ang araw, mula sa lambak ng ilog Arnon patungo sa bundok Hermon, at lahat ng Araba sa silangan. Si Sihon ay hari ng mga Amoaryo na nakatira sa Hesbon. Namuno siya mula sa Aror, kung saan nasa gilid ng bangin ng Arnon mula sa gitna ng lambak, at kalahati ng Galaad pababa sa ilog Jabbok sa hangganan ng mga Amonita. Pinamunuan din ni Sihon ang Araba patungo sa dagat ng Sinneret, sa silangan, patungo sa dagat ng Araba, ang dagat ng Asin, patungong silangan, hanggang sa Beth Jessimo at patungong timog, patungo sa paanan ng mga libis ng bundok Pisga. Si Og, hari ng Bashan, isa sa natira ng Rephaim, na nanirahan sa Astaroth at Edrei. Namuno siya sa bundok Hermon, Salaka, at lahat ng Bashan, patungo sa hangganan ng bayan ng Gesher at mga Maakateo, at kalahati ng Galaad, patungo sa hangganan ni Sihon, hari ng Hesbon. Tinalo sila ni Moises na lingkod ni Yahweh, at ng bayan ng Israel, at ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang lupain bilang pag-aari sa mga Rubnita, ng mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases. Ito ang mga hari ng lupain na siyang tinalo ni Josue at ng bayan ng Israel sa kanlurang bahagi ng Jordan, mula sa Balgad sa lambak malapit sa Lebanon patungo sa bundok Halak malapit sa Edem. Ibinigay ni Josue ang lupain sa mga lipi ng Israel para sa kanila para angkinin. Ibinigay niya ang maburol na bansa, ang mga mababang lupain, ang Araba, ang mga gilid ng mga bundok, ang Ilang, at ang Negeb, ang lupain ng mga Heteo, mga Amoaryo, mga Kananeo, mga Perezeo, mga Havita, at mga Jebuso. Ang mga hari kabilang ang hari ng Jericho, ang hari ng Ai na nasa tabi ng Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Enaim, ang hari ng Jarmet, ang hari ng Lachish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam, ang hari ng Maseda, ang hari ng Bethel, ang hari ng Tappuah, ang hari ng Hepher, ang hari ng Apek, ang hari ng Las-Aron, ang hari ng Maiden, ang hari ng Hazer, ang hari ng Simron Meron, ang hari ng Aksap, ang hari ng Taanak, ang hari ng Megiddo, ang hari ng Kids, ang hari ng Joknim sa Carmel, ang hari ng Dor sa Napatdor, ang hari ng Goyim sa Gilgal, at ang hari ng Tirsa. Ang kabuoang bilang ng mga hari ay 31. Bagong tipan. Luke 24:1-35. Maagang maaga sa unang araw ng linggo, pumunta sila sa libingan, dala-dala ang pabangong ihinanda nila. Natagpuan nilang naigulong ang bato palayo sa libingan. Pumasok sila sa loob, ngunit hindi nila natagpuan ang katawan ng Panginoon Hesus. At nangyari na, habang sila ay nalilito tungkol dito, biglang may dalawang lalaking tumayo sa tabi nila na nakakasilaw ang damit. Ang mga babae ay napuno ng takot at yumuko sa lupa. Sinabi nila sa mga babae, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Wala siya dito, ngunit siya ay muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Sinabi niya na ang anak ng tao ay kailangang ipasakamay sa mga makasalanang tao at ipapako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Naalala ng mga babae ang mga sinabi niya, at bumalik sila galing ng libingan at sinabi ang lahat ng nangyari sa 11 alagad at lahat ng iba pa. Ngayon, sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita ng mga nangyari sa mga apostol. Ngunit ang balitang ito ay tila walang kabuluhan sa mga apostol, at hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayunpaman, tumayo si Pedro,
at tumakbo papunta sa libingan, at yumuko siya at tumingin sa loob. Nakita niya na ang mga telang lino na lamang ang naroon. Kaya umuwi si Pedro sa kanyang tahanan, na nagtataka kung ano ang nangyari. Masdan ninyo, sa araw ding yun, dalawa sa kanila ang papunta sa nayon na tinatawag na Emes, na 60 stadia ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng nangyari. Nangyari na, habang nag-uusap sila at nagtatanungan sa isa't isa, lumapit si Jesus mismo at sumama sa kanila. Ngunit ang kanilang mga mata ay nahadlangan upang hindi siya makilala. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa habang naglalakad kayo?" Huminto sila na nalulungkot. Isa sa kanila na nagngangalang Cleopa, ang sumagot sa kanya, "Ikaw lang ba ang tao sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na nangyayari doon sa mga araw na ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Anong mga bagay?" Sumagot sila sa kanya, "Ang mga bagay tungkol kay Jesus na taga Nazare, na isang propeta, na makapangyarihan sa gawa at salita sa harapan ng Diyos at ng mga tao. At kung papaano siya ibinigay ng mga punong pari at mga pinuno natin upang hatulan ng kamatayan at ipako sa krus. Ngunit umasa kami na siya ang magpapalaya sa Israel. Oo, at maliban pa sa lahat ng ito, pangatlong araw na ngayon mula nang nangyari ang mga bagay na ito. Ngunit bukod dito, pinamangha kami ng ilan sa mga kababaihang kasamahan namin, na pumunta sa libingan ng maaga. Nang hindi nila nakita ang kanyang katawan, pumunta sila sa amin, sinasabing may nakita silang pangitain ng mga anghel na nagsabing siya ay buhay. Pumunta sa libingan ang ilan sa mga kalalakihang kasama, at nakita nila ito na gaya ng sinabi ng mga kababaihan. Ngunit hindi nila siya nakita. Sinabi ni Jesus sa kanila, "O mga lalaking hanggal at makukupad ang puso na maniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba kinakailangang si Kristo ay magdusa ng ganitong mga bagay, at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili sa lahat ng mga kasulatan. Habang papalapit sila sa nayon, na kanilang pupuntahan, lumakad si Jesus na magpapatuloy pa. Ngunit siya ay pinigilan nila, sinasabi, "Manatili ka sa amin, sapagkat malapit ng gabi at dumidilim na." Kaya pumasok si Jesus upang tumuloy sa kanila. At nangyari, nang siya ay umupong kasalo nila upang kumain, kinuha niya ang tinapay, at pinagpasalamatan ito, at pinagpira-piraso ito, at ibinigay niya ito sa kanila. Pagkatapos, nabuksan ang kanilang mga mata, at siya ay nakilala nila, at siya ay naglaho sa kanilang paningin. At sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba umaalab ang ating puso, habang kinakausap niya tayo sa daan, habang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" Tumayo sila sa oras ding iyon, at bumalik sa Jerusalem. Natagpuan nila ang 11 na nagtipon-tipon at ang iba pang kasama nila. Sinasabi, "Totoo ngang muling nabuhay ang Panginoon," at nagpakita siya kay Simon. Kaya ikinwento nila ang nangyari sa daan, at kung paano nila nakilala si Jesus nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Mga awit, Psalm 51:10-19. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, Diyos, at ipanumbalik sa akin ang isang matuwid na espiritu. Sa iyong presensya huwag mo akong paalisin, at huwag alisin ang iyong banal na espiritu mula sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at pagkalooban mo ako ng espiritong handang sumunod. Pagkatapos ituturo ko sa mga lumalabag sa iyong mga utos ang iyong mga pamamaraan, at magbabalik loob sa iyo ang mga makasalanan. Patawarin mo ako dahil sa pagdadanak ng dugo, Diyos ng aking kaligtasan, at sisiga ako ng buong kagalakan sa iyong katuwiran. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi, at ipahahayag ng aking bibig ang iyong kapurihan. Pero hindi ka nagagalak sa alay, kundi ito ay aking ibibigay, sa mga sinunog na handog hindi ka nasisiyahan.
Ang mga alay na karapat-dapat sa Diyos ay isang basag na kalooban. Hindi mo hahamakin, O Diyos, ang isang basag at nagsisising puso. Gawan mo ng mabuti ang Sion ayon sa iyong kasiyahan, itayo mong muli ang mga pader ng Jerusalem. Kung magkagayon ay malulugod ka sa mga alay ng katwiran, sa sinunog na mga handog at lubusang sinunog na mga handog, pagkatapos, ang aming bayan ay maghahandog ng mga toro sa iyong altar. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa tapang na ipinakita sa mga tagumpay ni Josue at sa katapatan mo sa pagtugon at paggabay sa iyong bayan. Habang kami ay nagagalak sa muling pagkabuhay ni Kristo, naway kami rin ay mamuhay sa bagong buhay, yakapin ang pag-asa at pagpapanumbalik na matatagpuan sa Kanya. Likhain mo sa amin ang malinis na puso, O Diyos, upang maipakita namin ang iyong pag-ibig at awa sa mga nasa paligid namin. Tulungan mo kaming dalhin ang mga aral ng pagtitiyaga at pananampalataya sa aming pang-araw-araw na buhay, na nagtitiwala sa iyong banal na plano. Naway yakapin kami ng iyong awa saan man kami magpunta. Amen.